Nag-overreact ba ako kasi galit ako sa asawa ko dahil sa kanyang ina lumalampas na sa pakikialam sa aming tahanan matapos kong malaman na iniba niya ang ayos ng buong bahay namin kaya ako ay nangigil sa galit at ngayon magulo ang aking isipan. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay please hit the subscribe button and notification bell para lagi kang updated sa mga video namin. At isang like naman dyan. Ganito ang nangyari. Kakabalik ko lang mula sa isang mahabang paglalakbay sa negosyo at 10 minuto pagkatapos kong pumasok sa aming bahay. Hindi ako makapaniwala sa sitwasyon. Habang wala ako, ang ina ng aking asawa ay nanatili sa aming bahay ng ilang araw. Nakatira siya sa ibang lungsod, kaya ito ay isang pansamantalang pagbisita. Sa aking paglalakbay ay tumatawag ang aking asawa at patuloy na nagrereklamo sa akin na maraming sinasabi ang kanyang ina dahil hindi kumbinsido sa ayos ng bahay namin. Sa kasalukuyan ay magkasama kami ng 2 taon at tinulungan niya ako na palamutihan at ayusin ang lugar bago kami magsama. Ganun pa man ay patuloy ang pagpuna ng kanyang ina sa mga pagbabagong nagawa namin sa dekorasyon mula noon pa man. Sinabi sa kanya ng aking asawa na wala siyang karapatan dito at pinaalalahanan na siya ay panauhin din lamang sa aming tahanan. Hindi. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng isyu. Katulad na lamang nung nakaraang pagbisita, nagising ako at nakita ko ang siya na naglilinis kahit na malinis naman ang bahay at ganun uli ginagalaw at inililipat ang mga kagamitan. Kaya naman, sinabi ko agad sa kanya na huminto at hiniling ko sa aking asawa na pagsabihan ng kanyang ina kung hanggang saan lamang dapat ang pinakikialaman niya. Sa pagpapatuloy ng ay pumasok na sa opisina ang aking asawa, ang kanyang ina ay sinabihan na umuwi na sa kanila ay lock at ilagay ang susi ng bahay sa mailbox. Ngunit nang makauwi ang asawa ko, natagpuan niya na nailipat na ng kanyang ina ang mga kagamitan. Ang aparador, ganun din ang aking mga makeup, ang kanyang damit, ang pantry, pinagpalit din ng mga karpet sa 2 silid. Sumatotal ay nagalaw na lahat ang mga gamit. Nagmensahe pa sa kanya ng isang larawan ng 2 bagong karpet na plano niyang bilhin para sa aming 2. Nung ako ay nakauwi na sa bahay, napansin ko na iba na pwesto ng lahat at malaki ang pagbabago. Galit na galit ako. Samantalang ang aking asawa ay nasa isang pagpupulong. Kaya't nagkaroon ako ng kaunting oras upang maibalik ang lahat bago siya dumating at harapin. Kaya naman nung nakakuha ako ng tiyempo ay sinabi ko na sa kanya na ang kanyang ina ay hindi na tanggap sa aming tahanan. Maliban na lamang kung ako ay nandito sa bahay, pwede din narito ang iyong ina. Pero kung ako ay may mga lakad pang negosyo at gusto mo makita ang iyong ina ay maaari mo na lang siya bisitahin sa kanilang bahay sa halip na patirahin mo dito. Talagang galit ako nung mga oras na yon. Pinatawagan ko ang kanyang ina para sabihin sa kanya na hindi tama ang kanyang ginagawa at ipaalaala niya sa kanya na siya ay panauhin lamang at walang karapatang gumawa ng mga pagbabago sa aming tahanan. Nang marinig niya iyon, ay nagsimula siyang umiyak. Sinabi nito na mula nang mawalan siya ng asawa noong nakaraang Marso, ang pakiramdam niya sa sarili ay walang silbi at nais lamang niyang tumulong. Sobrang sineseryoso ko ba? O nag-overreact ako sa sitwasyon? Ako ba ang pasaway sa sitwasyong ito? Dahil sa ngayon, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Sa katunayan, may mga tao na nagsasabi na dapat ay naawa na lang ako, na para sa akin ay isang pagkakamali ang aking nagawa. Huwag mong sisisihin ang iyong sarili, hinding-hindi natin inaalis ang katotohanan na namatay ang kanyang asawa at iyon ay talagang nakakalungkot. Ngunit hindi iyon dahilan para pakialaman niya ang inyong buhay. Tulad ng kung nais niyang linisin at kung magpaalam siya bago umalis, matutuwa pa tayo sa ganung pangyayari.
Ngunit hindi makatwiran na pakialaman at baguhin ang lahat ng mga gamit sa bahay sa paraang gusto niya. Hindi tama ang ginawa ng ina ng asawa mo at hindi katwiran ang pangyayari para gawin niya iyon sa inyong bahay. Maaari siyang umiyak at sumigaw, subalit di siya dapat lumabis sa hanganan ng inyong pamamahay. Kaya sa totoo lang ito ay isang malaking hakbang para sa iyo. Kaya sa aking palagay, hindi ka pasaway at nanindigan ka lang sa iyong karapatan sa inyong tahanan. Kayo, ano ba ang inyong istorya? Just email your story at tingnan natin kung pasaway kayo. Kung nagutuhan mo ang istorya ay please hit the subscribe button and notification bell para lagi kang updated sa mga video namin at isang like naman dyan